magandang umaga. Ito po Sir Edward, isang science teacher, health book author, reflexologist, massage therapist, at kasalukuyang nag-aaral ng Doctor of Naturopathy. Tatalakayin ko po sa inyo ang 7 reasons why we should reform our health. Bakit kailangan natin baguhin yung ating mga lifestyle at saka pagkain? Aalamin po natin. So, simulan na po natin. Trivia po. Alam niyo po ba kung sino ang nabubuhay ngayon? The oldest living person as of today? Alam niyo po, siya po ay isang British man sa pangalang Bob Wheaton, who turned 112 last Sunday. March 29 po yung birthday niya. 1908. March 29, 1908 yan po yung exact birthday niya. So, siya po ang pinaka matanda ng nabubuhay sa mga oras na ito. So, alam niyo po, hindi lang dahilan na tayo ay mag-health reform para magkaroon tayo ng napakahabang buhay. But we will know more what are the other reasons, weighty reasons, yung mga mabigat na rason bakit kailangan natin baguhin yung ating kalusugan. Okay, so simulan na po natin. Sa presentation ito ay pag-aralan muna natin ang definition ng health reform bago natin i-discuss ang 7 reasons why we should reform our health. Okay, number 1. So, ito pong health reform, ang ibig sabihin nito ay isang mensahe po na nananawagan ng pagbabago sa ating diet at saka sa lifestyle. Dahil itong mga bagay na ito yung dahilan kung bakit tayo madaling magkasakit at kapag nagkaroon na ng sakit, tuloy-tuloy na yan, sunod-sunod na yung iba't ibang problem. So, ini-emphasize din po dito sa health reform ang temperance. Temperance saan? Sa pagkain, sa pag-inom, sa pagtrabaho, sa pag-aaral, even sa ating pananamit. So, lahat ng ating mga activities, life activities, kailangan maging temperate or maging mapagpigil. Yung moderation na tinatawag. Yun po ang ibig sabihin ng health reform. Yan po ang dinadala ng health reform. Okay, so, ngayon, ano ang temperance? What is temperance? Sabi po ng Child Guidance 398, true temperance teaches us to dispense entirely with everything hurtful and to use judiciously that which is helpful. So, ang tunay po palang pagpipigil or temperance ay nagtuturo po sa atin na alisin natin yung lahat ng nakakasama, lahat ng nakaka-harm, at gamitin lang natin in moderation lahat naman ng healthy. Whether it's a food, whether it's a drink, o kaya yung mga activities natin, kailangan in moderation kahit healthy pa sila. Okay? There are few who realizes they should how much their habits of diet have to do with their health, their character, their usefulness in this world, and their eternal destiny. The appetite should ever be in subjection to the moral and intellectual powers. The body should be servant to the mind and not the mind to the body. So, kukunti lang ang nakakaintindi ng effect ng diet sa kanilang character at saka yung usefulness nila sa sanglibutan ito at saka yung eternal destiny kung saan sila mapupunta. So, depende po yan sa ating health, depende sa ating mga life activities, depende sa ating kinakain. So, kailangan din po na ang ating mind ay ang ating mind ang nasusunod, hindi po yung katawan, hindi yung appetite. Okay? Bakit? Kasi, those who eat and work intemperately and irrationally, talk and act irrationally. So, the reason po, bakit kailangan ang appetite, yung ating panlasa, kailangan maging subject sa ating mind. It's because pag mali po yung ating pagkain, mali yung ating hindi tayo naging temperate sa ating pagtrabaho, doon po nagsisimula yung ating bibig, hindi rin nagiging temperate, naging irrational siya, at saka yung ating mga kilos, yung ating behavior. Okay, so simulan na po natin yung 7 reasons why we should do the health reform. Reason number 1. Escape many of the dangers to which we shall be exposed. So, marami po pala ang
maiiwasan nating mga danger kapag sinunod natin ang lifestyle ng health reform. Okay. Dito po sa Counsels on Diet and Foods, page 22 and 23. Ang sabi dito, God has permitted the light of health reform to shine upon us in these last days, that by walking in the light we may escape many of the dangers to which we shall be exposed. Satan is working with great power to lead men to indulge appetite, gratify inclination, and spend their days in heedless fully. He presents attractions in a life of selfish enjoyment and of sensual indulgence. Intemperance saps the energies of both mind and body. So, ang dahilan po pala bakit binigay ang health reform. Ang health reform po kasi yun yung mag-iiwas sa atin doon sa mga panganib na makakaharap natin sa ating panahon. Especially yung mga pagkain, ang dami pong mga restaurant ngayon, mga fast food chains. So, kita nyo po ito, napakasasarap ng mga pagkain ito. Mga drinks, mga burger, french fries, pero ano po yung naging resulta? Tumataba po siya, at saka, syempre mag-workout, mag-exercise, mag-jogging, pero hinihingal at napapagod yung puso, nahihirapan. So, again, reason number 1 is to escape many of the dangers to which we shall be exposed. So, ito rin po ang intemperance, ang cause kung bakit yung energy natin bagsak. Yung mind and body, bagsak po yung energy. So, tuloy na po tayo sa reason number 2. Only one lease of life is granted us. So, we have only one life. May kasabihan nga, YOLO. Narinig nyo na po ito. You only live once. We only live once. So, the inquiry with everyone should be, how can I invest my powers so that they may yield the greatest profit? How can I do most for the glory of God and the benefit of my fellow men? For life is valuable only as it is used for the attainment of these ends. So, paano natin i-invest yung powers, yung talents na meron tayo, yung katawan na yung kalusugan na meron tayo para mag-benefit ito to the greatest or to the most benefit na pwede nating ma-achieve. At saka para bigay tayo ng luwalhati sa ating may lalang at pati sa ating kapwa, makatulong tayo. So, kasi in serving God and in serving man, ito lang po yung magbibigay sa atin ng kasayahan. Totoo naman po yun. At ito yung purpose kung bakit tayo nabubuhay. We cannot live alone. No one is an island. No man is an island. Yun po yung kasabihan. So, ang reason number 2 is we only have one life. Iisa lang po yung buhay na ibinigay sa atin. Okay, dako tayo sa number 3. Reason number 3. No good health equals no happiness. So, dito po sa Counsels on Health, page 20, wealth, learning, and honor are dearly purchased at the loss of the vigor of health. None of this can secure happiness if health is lacking. So, tama po. Ang iba, marami po nagtatrabaho, nagbi-business, hanggat gabi, hanggat midnight, or madaling araw, or ang trabaho nila, let's say yung mga call center agent, malaki nga po yung sahod, pero tandaan po natin, we will reap the consequence at some later time, aanihin po natin yung effect ng pagpupuyat, yung effect ng pagtransgress ng health laws. Ito namang isa dito ay addict sa games, puyat na, inaantok na, nagigames pa rin. Ito namang isa dito, dahil siya ay estudyante, maaring nag-review, pero tingnan nyo yung clock, alas 12 na, malapit na mag-midnight, pero ang brain niya ay tax na, masyado nang pagod. So, pero kahit pa may mga attainments tayong na-achieve, yung mga naging valedictorian, etc., tayo yung top, tayo yung best, pero later on naging sakitin din tayo. Dahil nga, tandaan po natin kapag yung mga brain cells natin na damage na, irreparable na po yan. So, kapag na-achieve nga natin yung ganitong achievement, pero at the age of 30, 40, 50s,
doon naman ay bumagsak na yung health natin dahil na bumaba na yung vitality natin, nasira na yung brain natin, so mahina na rin yung immune system. So, anong sabi dito? No good health equals no happiness. So, hindi natin may enjoy yung ating buhay. So, kaya kailangan natin mag-health reform. Kailangan natin sundin yung mga health laws. Kasi tayo rin po yung magbe-benefit. Hindi naman yung ating kapatid, yung ating nanay, hindi. Sarili lang po yung ating yung makikinabang, yung sarili lang mismo. Okay. Next, reason number, ito pala, bago tayo sa reason number 4. Yung effects of sleeping late at night. Ano-ano yung mga effects nito? Nagkakaroon po pala tayo ng 4 times na risk na magkaroon ng stroke, na atakihin ng stroke, at saka na magkaroon ng maging mataba, risk of obesity, at saka yung magkaroon ng cancer. Tumataas din po yung risk, yung diabetes, heart disease, at saka sa mga kalalakihan, yung sperm count bumababa, yung risk of death goes up of course kapag tayo po ay puyat. Yung brain talaga yung very affected kapag tayo ay puyat. Kapag puyat din po tayo, syempre, mas gusto nating kumain na mas marami. So, tataba tayo, dadagdag yung weight, more likely to have an accident. Yung iba, nagda-drive pa, pagod na, puyat pa. So, mga aksidente po talaga, not looking your best or your most approachable. So, pati yung mukha po natin, pag hindi na po natutulog ng maayos or nasa tama yung tulog, malaking effect po, naging para tayong matanda at groge. At saka more likely to catch a cold. Madali tayong kapitan ng sipon. At saka yung brain tissues nasisira po. At more likely to be emotional. Tama po, naging sensitive tayo at saka less focus and having memory problems. Makakalimutin. So ito po yung effect ng sleeping late at night. Okay, so dito na po tayo sa reason number 4. Intemperance beclouds our minds and cannot understand God's word, ensuing low morality that causes many crimes. So the reason why bakit napakarami ng krimen, yung patayan, yung rape, yung immorality, dahil po yan sa maling mga habits, maling diet, maling mga practices. Okay, dito po sa Testimonies Volume 9, page 160, ang sabi, if the stomach is not properly cared for, the formation of an upright moral character will be hindered. Tama po, kapag ang tiyan natin ay hindi natin inalagaan, yung mga binibigay nating pagkain dun sa ating digestive system ay mga stimulant or mga ma-preservative, maraming chemicals, normal po, na lalabas din po yan sa ating behavior. So, kita nyo po, nagkakaroon, halimbawa ito, may bisyo, pinapasok sa tiyan yung ating, sa ating tiyan yung mga alak, yung sigarilyo, yan po, yung droga, yan po naging effect, krimen, pagkabilanggo, juvenile delinquency. So yan po ang effect. At saka ang sabi pa dito, the brain and nerves are in sympathy with the stomach. Erroneous eating and drinking result in erroneous thinking and acting. Pag mali po, tandaan natin to, pag mali yung ating kinakain at iniinom, mali rin po ang magiging resulta ng ating pag-iisip at ang ating kilos. So, tandaan natin, erroneous eating and drinking result in erroneous thinking and acting. Patuloy, it is impossible for men, while under the power of sinful, health-destroying habits, to appreciate sacred truths. Mahirap pong maintindihan ang salita ng Panginoon, ang Bible, na nagtuturo na maging peaceful tayo, na maging behave tayo. Kasi, pag beclouded yung ating brain or hindi masyadong sensitive na makaintindi, ang tendency ay mahirap na ma-appreciate yung mga banal na bagay. When the intellect is clouded, the moral powers are enfeebled and sin does not look sinful. Hindi na natin ma-realize na ganun pala ang ginagawa natin ay kasalanan na. The most ennobling, grand, and glorious themes of God's Word seem but idle tales. Yung mga nakasulat sa Bible para mga fables na lang po. It is thus that selfish, health-destroying indulgences are counteracting the influence of the message, which is to prepare a people for the great day of God. So, imbes na mag-antay tayo
at mag-prepare para sa pagdating ng ating Panginoon, hindi na natin magawa yon. Kasi para tayong paralyzed na o kaya hindi ganun ka-sensitive yung ating brain na ma-appreciate yung mga banal na bagay. So, kapag ganun po yung every individual sa society, sa family, sa bawat family, asahan po natin yung society is magiging low ang morality, mababa, at saka ang krimen tataas po. Okay. So, reason number 5, reach the highest possible development and preparation for the afterlife. So, the reason why kailangan natin na mag-health reform is para maabot po natin yung the highest possible na development ng ating brain, ng ating muscles, ng ating katawan, ng ating mga faculties, ng ating talents. Iba't iba yung talents natin, yung iba yung boses, yung music, pag-play ng instrument, yung language, at iba't iba pang talento. Kapag tayo po ay healthy, sinusunod natin yung mga principles or laws of health, tayo po ay makakaabot dun sa highest possible development hanggat nabubuhay pa tayo. Ang sabi dito sa Councils on Diet and Foods 464, that let it ever be kept before the mind that the great subject of hygienic reform is to secure the highest possible development of mind and soul and body. All the laws of nature, which are the laws of God, are designed for our good. Obedience to them will promote our happiness in this life and will aid us in a preparation for the life to come. So, ang kasayahan lang po natin talaga is yung pag nagkakaroon tayo ng development. Kapag hindi tayo nag-grow, pag hindi tayo nagde-develop yung talents, even the talent itself, kapag hindi na natin ginagamit, nawawala po yan, hindi na nagiging productive yung ating katawan, yung ating mga talents, yung ating mga faculties. So, tandaan po natin, the purpose of health reform is para din po sa ating ikalalago, para din po sa ikabe-benefit ng ating family, ng ating kapwa, na kapag tayo ay nagkaroon ng mga achievements dahil dinevelop natin to the fullest yung mga talents natin, sila po yung makikinabang. At of course, number 1, ikaw din po, ikaw mismo. Okay, so bigyan ko po ng example, ito kilala niyo po ba ito, si Beethoven? Si Beethoven po ay, sabi niya, of course, I am resolved to rise above every obstacle. Bakit? Kasi po, siya po ay naging bingi. Hindi naman siya inborn talaga na bingi. Pero, ang sabi kasi dito, sabi niya, my hearing has grown steadily worse over the last 3 years, which was said to be caused by the condition of my belly. Possible po may mga maling kinakain siya or may mga maling habit siya sa table. Kaya po nagka-problema siya sa hearing sa kanyang pandinig. Pero isa po siyang prodigy, isa po siya sa mga magagaling na musician sa piano. Isa po siyang composer na magaling na genius po ang tawag sa kanya. Genius, one of the greatest musical genius or music genius. So, siya po ay kinuha kong example kasi even though may mga balakid sa kanyang paglago, hindi po siya nagpatinag. Pinagpatuloy niya yung kanyang talent to the fullest. Kaya po siya naging legend dito sa music. Si Beethoven po ay isa sa mga sikat na musician, bagamat siya po ay deaf or kaya bingi. Okay, reason number 6. We cannot do our duty to others if we are sick. So, our first duty toward God and our fellow beings is that of self-development. Every faculty with which the Creator has endowed us should be cultivated to the highest degree of perfection, that we may be able to do the greatest amount of good to which we are capable. So, hindi na natin magagampanan po yung ating tungkulin kapag tayo nakahiga na, bedridden. Dahil po, nagkaroon tayo ng paglabag sa ating health loss, pinuyat natin yung ating sarili, inabuso natin yung ating katawan, kumain tayo ng mga unhealthy foods. So, yan po ay magre-rest back or babalik lang din sa ating katawan at tayo rin po yung mahihirapan. At hindi lang din tayo ang mahihirapan, hindi lang pala tayo mahihirapan, even our family members, yung nanay natin, yung ating kapatid, yung ating magulang,
mahihirapan po sila. Hindi natin magagawa yung ating house chores, yung ating mga gampanin sa ating community. Imbis na makapag-community service tayo, hindi na natin magagampanan yun. So, ingatan po natin yung ating katawan. We cannot do our duty to others if we are sick. Okay. The last but not the least, number 7, reason number 7, we cannot glorify God if we are sick. Napakahirap po magsimba kung sakitin. Masakit ang ulo, masakit ang tiyan, masakit ang likod. Ang hirap po. We cannot glorify God if we are sick. Sabi po dito sa Christian Temperance and Bible Hygiene, page 53, to keep the body in a healthy condition in order that all parts of the living machinery may act harmoniously should be a study of our life. The children of God cannot glorify Him with sickly bodies or dwarfed minds. Those who indulge in any species of intemperance, either in eating or drinking, waste their physical energies and weaken moral power. Kapag tayo po ay pinagpatuloy natin yung paglabag, yung mga pag-abuso sa pagkain at sa pag-inom, inuubos lang po natin yung physical energies natin, pati yung ating moral power bumabagsak po. Dahil po yan sa ang kautusan ng ating ang batas ng kalusugan po ay kautusan din po or batas din po yan ng Panginoon na inilagay para sa ikabubuti natin, sa ikasasaya natin. At saka directly related po ang ating health doon sa ating morality. Directly related. Kapag tayo po ay sakitin, mahina rin po yung ating morality. Hindi, ibig sabihin, hindi po natin na bibigyan ng pansin yung mga tungkulin natin sa Panginoon. Kasi kung tayo po ay healthy, mas aalamin po natin or mas magagawa po natin yung tungkulin natin sa Panginoon. We can glorify God only if we are healthy. Bilang summary, ito po yung 7 reason bakit kailangan natin baguhin yung ating health. Number 1, escape many of the dangers to which we shall be exposed. Number 2, only one lease of life is granted for us or granted us. Number 3, no good health means no happiness. Number 4, intemperance beclouds our minds and cannot understand God's word, ensuing low morality, and this causes many crimes. And number 5, reach the highest possible development and preparation for the afterlife. Number 6, we cannot do our duty to others if we are sick. And number 7, we cannot glorify God if we are sick also. So, sana po nakatulong ang 7 rason kung bakit kailangan natin mag-health reform. Sana nakatulong ang video ito. Bilang suporta sa akin, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, and share. At pindutin niyo na rin po yung bell button, select all, para po ma-notify kayo sa mga future uploads natin. Hanggang dito na lang po. Ito po si Sir Edward nagsabing, health is not by chance, it's a choice.